Mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating online devotion ngayon pong umaga. Ang ating scripture for this day ay matatagpuan po sa Genesis chapter 18 verse 9 to 15. Pero babasahin ko po ang ating key verse. Kumbaga ang ating key verse ay isang katanungan, di ba? At ito ay makikita po natin sa Genesis chapter 18 verse 14. Babasahin ko po ito sa Tagalog at ito po ang nakasulat. Sabi dito, may anuman bang bagay na mahirap sa Panginoon? Sa mensahe po or sa Genesis chapter 18 verse 9 to 15 ay ito po ay story po na ni Sarah at ni Abraham na kung saan bumisita ang angel, 'di ba, sa kanilang siguro bahay, bumisita. So bale bumisita ang Panginoon kay Abraham at muling ipinangako ang magkakaroon sila ni Sarah ng isang anak. Ngunit nung marinig ni Sarah na pangakong ito ay siya ay natawa. Natawa, 'di ba? Natawa siya sa kanyang sarili. Kasi sa kanyang iniisip, paano mangyayari 'yun, 'di ba? Matanda na sila ang dalawa ni Abraham, 'di ba? So paano sila magkakaanak sa tanda namin? So sa pananaw kasi ng isang tao, imposible na ito mangyari, 'di ba? Marami sa ating katulad ni Sarah na naniniwala tayo sa Diyos. Siyempre naniniwala tayo sa Diyos, ngunit kapag naharap tayo sa isang sitwasyon na tila imposible, ay tayo ay nagdududa tayo. Kapag matagal nang hindi nasasagot, lalo na ang ating mga panalangin, or di ba may nararanasan tayong hinihingi, di ba? Minsan nagda-doubt na tayo Lord, kailan pa ba, di ba? Kailan pa ba mangyayari, or kailan pa darating yung blessing na pinagpe-pray ko? Kapag tila wala ng pag-asa ang ating kalagayan or kapag hindi na natin makita ang paraan ng Diyos, minsan napapangiti na lang tayo or minsan napapaisip na lang tayo na posible pa ba ito, di ba? Lord, kailan pa ba? Possible pa ba na mangyari, di ba? Or possible ba na maibigay po sa akin ng ganyang blessing? Pero ngunit, di ba, ipinakita po ng Diyos kay Sarah ang kanyang kapangyarihan. Ay hindi limitado ng edad, 'di ba, sa panahon or anumang sitwasyon na nararanasan natin. Ang imposible kasi sa tao ay possible sa ating Panginoon, 'di ba? Ang Diyos kasi ay hindi nakadepende sa ating kakayahan, kundi sa kanyang kapangyarihan at katapatan sa kanyang mga pangako. So, napansin, 'di ba? Napansin din natin na alam din ng Diyos ang naging reaction ni Sarah. Kahit lihim siyang natawa, okay, ipinakita nito na alam ng Diyos ang laman ng mga puso po natin, di ba? Alam niya na sa ating mga takot, pagdududa at sa mga tanong, ngunit sa halip, di ba, hindi po itinakwil or hindi pinabayaan po ng Panginoon sina Sarah, di ba, or sina Abraham, kundi nagset lang ng reminder or pinaalalahanan lamang ng Diyos na isang mahalagang katotohanan na may anumang bagay na mahirap po sa ating Panginoon, di ba? May anumang bagay ba na mahirap po sa ating Panginoon? So, minsan kasi agad nawawala ang ating mga pagdududa. Ngunit nais po ng ating Panginoon Diyos na matuto tayong magtiwala sa Kanya kahit hindi pa natin nakikita ang katuparan ng Kanyang mga pangako. Di ba? So, what are the lesson that we learn from the scripture or from the book of Genesis? Kumbaga, especially to the story of Abraham and Sarah, especially yung inaasam nilang anak. Number 1 po niyan is that, syempre, walang imposible po sa ating Panginoong Diyos. So, ano man ang inyong pinagdaraanan ngayon, di ba? Problema man po sa family, sa kalusugan, di ba? Especially to your health. May pinaglalabanan kayo, especially cancer or financial, pera, di ba? Ministry or sa simbahan or personal na pangarap, 'di ba, na walang bagay na mahirap. Tandaan po natin na walang mahirap sa ating Panginoon. Pangalawa po, nakikita po ng Diyos ang ating pagdududa. Ulitin ko nakikita po ng Diyos ang ating mga pagdududa kasi hindi natin kayang itago sa Kanya ang tunay nating nararamdaman kasi alam niya yung feelings, 'di ba? Yung feelings mo. Ngunit sa halip na hatulan tayo ay inanyayahan niya tayong magtiwala sa Kanya, di ba? Kaya always trust in God, di ba? Trust in God. Pangatlo po, tapat po ang Diyos sa Kanyang mga pangako, di ba? Sabi nga po sa Bible, you have 10,000 reason, 10,000 promises na
meron po kayo na ibibigay, di ba? Or pinangako po sa ating Panginoon sa ating buhay. So maaaring hindi ayon sa ating oras ang pagtupad ng Diyos, ngunit lagi itong nangyayari ayon sa kanyang perpektong panahon. Kundi God's timing is perfect. And last one po, lesson na kung babasahin niyo po ang Genesis chapter 18, di ba? 9 to 15, or yung story po ni Abraham, ay ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit hindi pa nakikita ang sagot. Ulitin ko ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit hindi pa nakikita ang sagot. Hindi kailangan na makita muna natin ang resulta bago tayo ay maniwala. Kasi minsan tayo, ang nangyayari po, to see is to believe. Pero God's want us na to believe first, then you will see His glory. For you will see His power, di ba? And also the blessing of our Lord. Gusto muna ni Lord na maniwala ka muna sa Kanya. Trust in God, believe in God, for you will see His greatness. Di ba? Ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala sa karakter at kapangyarihan po ng ating Panginoon Diyos. So, dito po, it's just a reminder. Ang kwento po ni Sarah ay paalaala, di ba? Reminder po na kahit ang mga tao malapit po sa ating Panginoon Diyos ay maaari makaranas po ng pagdududa. Ngunit hindi doon natatapos po ang kwento. Tandaan po natin, ang Diyos ay nanatiling tapat kahit tayo ay nag-aalinlangan kapag may mga pangako ang Diyos sa ating buhay, di ba, na hindi niya nakakalimutan ng mga ito. Pero ngayong araw, tandaan po natin na maaaring may sitwasyon kang iniisip na tila imposible ng bago, or maaaring matagal mo nang ipinapanalangin ito at parang wala pa rin nangyayari. Ngunit tandaan po natin na nais ipaalala ng ating Panginoon sa atin, di ba? Sa kanyang tanong na may ano man ba bagay na mahirap sa Panginoon, 'di ba? May ano ba bang mahirap pa? Mahirap ba, Lord? Or kumbaga, may mahirap ba sa kanyang kapangyarihan, 'di ba? Tandaan po natin na magtiwala lang tayo sa ating Diyos. Ang kanyang kapangyarihan ay higit sa ating mga limitasyon, at ang mga kanyang timing ay laging perpekto. So tayo po'y manalangin na, Lord, aming Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita na nagpapaalala sa amin na walang bagay na imposible sa inyo, Lord God. Tulad po sa kwento ni Sarah, Panginoon, may mga pagkakataon kami na nagda-doubt and nahirapan pong paniwalaan ng mga pangako dahil sa aming nakikita or sa sitwasyon na nararanasan po namin, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami sa mga sandali na mas pinaniwalaan pa namin ang aming mga limitasyon kaysa sa mga kapangyarihan, sa inyong kapangyarihan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo kahit hindi pa namin nakikita ang sagot sa aming mga panalangin, Lord. Punuin niyo po kami ang aming mga puso ng pananampalataya, Panginoon, pag-asa, Panginoon, at pagtitiwala sa inyong perpektong plano, Panginoon, at tamang panahon. Paalalahanan niyo po kami araw-araw na ikaw ang tapat at walang anumang bagay na mahirap po sa inyo. Ito po ang samot panalangin po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po, God bless us all sa ating lahat.